naigting ang aking damdamin. Nakikinig ako sa isang pinuno na nagsasalita hindi bilang isang presidente, kundi bilang ama ng isang bansa na nalulungkot sa mga nangyari. Mahal naming Pangulo, kung napansin ninyo, hindi lahat ng dinadatnan ninyo nagkakagulo, nagsisigawan ng mga tao, nagsiselfie, nagkakagulo. Ang mapapansin nyo, sir, nakatitig lamang sa inyo. Pumapalakpak. Walang nagtatakbuhan. Mahal na Pangulo, ito ay sa kadahilanan na ang tingin namin sa inyo ay hindi ordinaryo. Wow. Ang tingin namin sa inyo, hindi barkada. Wow. Ang tingin namin sa inyo ay isang ama na inaasahan namin Grabe. sa lahat ng bagay. Tapos, yung kanilang sinasamba mga babayan, kahit wala nang ginagawa, no, aba, tuntua pa rin sila. Oh, matindi. Itong mga DDS, ay hindi ko alam kung yung utak nasa talampakan. Yung mga diehard dyan. Yung mga rabid. Tawagin na natin silang rabid DDS mga babayan kasi yun yung tawag sa kanila. Rabid. No? Laging nasa abroad mga babayan. Punta ng abroad. Daming pamasahe. Daming guard, bodyguard. Tapos, doon magngangaw-ngaw, sisiraan yung administrasyon, sisiraan yung Pangulo natin. Pag uwi dito, wala na namang gagawin. Away. Maninira na naman ang administrasyon. Wala nang ginawang trabaho. Alay niya. Sabi nga nila, no, spare tire yung Vice President. Tama naman. Kaya lang gusto nyo mangyari eh. Magamit agad yung spare tire eh. Ang tibay-tibay ng gulong. Diba? No? Ang tibay-tibay ng gulong, mga babayan. Gusto nyo gamitin yung spare tire kaagad, eh hindi nga po pwedeng gamitin, matibay yung gulong. Kahit anong gawin yung tusok dun sa gulong, di nyo mapapalambot yung gulong na yan. No, kaya yung spare tire nyo, huwag nyo nang isiping magagamit yan. Sabi nyo na yung spare tire ninyo, baka... diba? Oh, tama naman. Lahat ng bumabati ko sa kanya, may kaso. Totoo naman. Ito, pakinggan natin yung speech ng Pangulo natin dito sa isang lugar, no? Grabe, daming tao, mga babae. Yan, presidente natin. Yan, Pangulong Bongbong Marcos. Daming tao. Punong-puno yung stadium, mga babae, no? Daming tao. Sisigawan yan. Ating programa, tinatawagan natin si Sulu Governor Abdussakur Eitan II para sa kanyang pambungad na talumpati. Dako, baka babayan, yari, baka hindi na to iboto ng mga DDS dyan kasi nandun sa event kasama si PBB. Ganyan yung mga DDS thinking eh, no? Diba? Daming tao, grabe oh. Daming tao. Imagine ninyo yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone. Sa kagalang-galang na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa mga kilalang opisyal ng ating pambansang pamahalaan, mga miyembro ng gabinete, mga lokal na pinuno sa ating mga pinunong pangrelihiyon, mga kinatawan ng civil society, ating security forces, mga pinagpipitagang panauhin, at sa aking mga kababayang tausog, magandang umaga po sa inyong lahat. Yun.
isang napakalaking karangalan at pribilehyo ang tanggapin ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yon. dito sa lalawigan ng Sulu. Hmm. Sa kabila ng inyong napakaraming trabaho at abalang schedule, mahal na Pangulo, binigyang prioridad ninyo pa rin ang pagbisita sa aming lalawigan. Di ba? Sa kabila ng maraming trabaho, mga babayan, na pinuntahan niya pa rin yan. No, pumunta pa rin siya ng Sulu, mga babayan. No? Hindi kagaya ng iba dyan, no, na wala naman talagang ibang gagawin, kaya makakapunta talaga. No, samantalang yung Pangulo natin, mga babayan, no, sabi nga kahit linggo, no, kung wala namang gagawin, nagtatrabaho pa rin yan. Pero ang masakit, no, ang masakit yung mga sinasabi ng DDS. No, kapag may lumabas na picture na nagpapahinga yung Pangulo natin, no, agaya nung Holy Week, nagpapahinga yung Pangulo natin, di ba? Ang dami na nilang sinabi kasi wala raw ginagawa yung Pangulo. Atak talaga ng mga DDS, nasa talampakan, itong mga rabid no? Ang isa sa maliit at malayong probinsya sa dulo ng Pilipinas. Ang inyong pagdating ngayong dulo ng Pilipinas yan, mga babayan. Dulo ng Pilipinas, Sulu. Andun yung Pangulo natin, pumunta, tumutulong, di ba? Hindi lang photo ops. Iba si photo ops lang. araw ay nangangahulugan ng pagmamahal sa Sulu. Ating Siyempre, presidente ng Pilipinas yan. Mahal kayong lahat yan. Mula Batanes hanggang Sulu, mga babayan, hanggang Hulo. No? Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mahal kayo ng Pangulo natin. Di kayo iiwanan yan, di kayo pababayaan yan. Tutulungan kayo ng Pangulo natin. No, walang pinipili yan. Kahit sino yan, kahit DDS pa yung iba dyan. Walang problema dyan. Dahil kayo po, mga DDS kayo, kahit anong relihiyon ninyo, Pilipino pa rin kayo. At ang mga Pilipino, no, ay nasa Pilipinas. At ang presidente ng Pilipinas, yung Pangulo natin, Ferdinand Marcos Jr. No, kaya hindi kayo pababayaan yan. Walang pipiliin yan. No, tutulungan kayo niyan, susuportahan kayo niyan. Siyan ang makasaysayang araw na ito. Tsaka hindi na mumulitika yung Pangulo natin, ha? Ito pa isa, wala kayong maririnig sa mga speech niyan. No? Wala kayong maririnig sa speech ng Pangulo natin. Na kung saan pinapasukan niya ng politika, mga babayan. Wala. Hindi ho yan magsasabi sa mga speech niya na wala siyang sasabihan ng bobo, no? Hindi niya gagawin 'yon. 'Di ba? Hindi yan magsasalita ng politika sa mga ganyang klaseng gathering na mga public gathering na ganyan, no, sa mga ganyang klaseng program. Di po kagaya ng iba diyan. Itinataas natin ang sagisag ng kapayapaan. Ang ating pagbaba ng armas ng ating mga kababayang tausog ay isang matibay na patunay na ang karahasan ay hindi bahagi ng aming pang-araw-araw na pamumuhay. Yun, no, di ba? Saludo po sa inyo. Ang mga tausog ay hindi nabubuhay para sa patuloy na pakikibaka. Bagkus kami ay naghahangad ng pag-unlad at transformasyon. Tama. Ang pagbabagong ito ay naganap dahil ang pambansang pamahalaan ay patuloy na naglilingkod Di ba? at nagbibigay ng serbisyo at pangangailangan ng aming mga kababayang tausug. Di ba? Natutulungan sila ng gobyerno, in short, mga babayan. Di ba? Natutulungan sila yung mga kababayan nating tausug, no? Diyan po sa Sulu. Kaya grabe, tindi talaga. Imagine ninyo yan, no? Nasa dulo na ng Pilipinas pero napapansin pa rin sila ng Pangulo natin. Hindi sila iniitsipwera. No? Hindi sila binabaliwala.
No, hindi sila yung parang ano, hayaan nyo na yan. Dulo na ng Pilipinas yan. No? Hindi walang pakialam yung Pangulo natin sa kanila. May pakialam pa rin yung Pangulo natin sa kanila dahil sila po ay mga Pilipino. Oh, 'di ba? Malaking sampal 'yan sa mga DDS. 'Di ba? Never nga magmura yung Pangulo natin. No? Never nga magbanta yung Pangulo natin. 'Di ba? Hindi nga namumulitika yan sa mga ganyan, no? Oh, ano sabi dito? Parang nagbago sila, nagbaba sila ng armas. No? Nagbaba sila ng armas dahil nakita nila na sinusuportahan sila, tinutulungan sila ng administrasyon ngayon. No, ito mga kababayang Tausug. 'Di ba? Ang Tausug ngayon ay hindi na katulad ng mga nagdaang panahon, sir. Oh. Ang Tausug ngayon ay nabubuhay ng payapa Oh. at nagsisikap at naghahangad ng kaunlaran. Oh. 'Di ba? Nagsisikap na sila, wala nang gulo, mga babayan. Yun ang pinaka-the best doon. Mahal na Pangulo, ang programang hatid ninyo sa amin ngayon, partikular na ang scholarship na binigay ninyo at pamamahagi ng bigas sa aming mga kababayan ay napapanahon at napakahalaga para sa mga mamamayan ng Lupasug. Katuwan ng positibong hakbang na ito, ang taong 2026 ay isang krusyal na yugto para sa amin dahil formal ng sisimulan ng sulu ang transisyon patungong Region 9. Wow. Sa darating na taong 2027, ganap na kaming mapapabilang sa Region 9. Yun o, mga kababayan. Diba? May magandang nangyayari sa kanila. Diba? Hindi pinapakita lang ng Pangulo natin, ng administrasyon natin, na hindi sila binabaliwala ng gobyerno. Yun po yung maganda ron, mga babayan. No, hindi sila binabaliwala, na parte pa rin sila, no, ng ating gobyerno, ng ating administrasyon, ng ating bansa. Diba? Parte pa rin sila ng pinagsisilbihan ng Pangulo natin. Oh. Isang bagong kabanata na harapin namin ng may pag-asa at kahandaan. Mahal na Pangulo, ang inyong pagbisita ay higit pa sa isang opisyal na pagdalaw. Ito ay isang malinaw na patunay na mayroong solusyon sa mga hamon aming kinakaharap, lalo na sa sektor ng kalusugan, Department of Health, at sa edukasyon, Department of Education. Naghatid kayo sa amin ng pag-asa. Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausug ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan. Gusto ko lamang po idagdag ito dahil napanood ko kayo sa social media last night. Isinulat ko lang itong gusto kong sabihin. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo, napanood ko kayo, sir, sa social media just last night. Isinulat ko to kaninang madaling araw lamang. Gusto ko sabihin sa inyo to. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo na napanood ko kayo sa social media ang inyong mensahe patungkol sa mga kabataan na nagiging biktima ng kaharasan. Tulad ng nangyaring pananaksak sa Cavite. Tulad ng nangyaring pamamaril sa Leyte ng kapwa nilang estudyante. Pagkalunod ng mga atleta dahil marahil sa kapabayaan ng mga nakatatandang nangangalaga sa kapakanan nila. Naigting ang aking damdamin. Nakikinig ako sa isang pinuno na nagsasalita hindi bilang isang presidente, kundi bilang ama ng isang bansa na nalulungkot sa mga nangyari. Mahal naming Pangulo, kung napansin ninyo, hindi lahat ng dinadatnan ninyo nagkakagulo. Nagsisigawan ng mga tao. Nagsiselfie. Nagkakagulo. Ang mapapansin nyo, sir, nakatitig lamang sa inyo. Pumapalakpak. Walang nagtatakbuhan. Mahal na Pangulo,
ito ay sa kadahilanan na ang tingin namin sa inyo ay hindi ordinaryo. Wow. Ang tingin namin sa inyo hindi barkada. Wow. Ang tingin namin sa inyo ay isang ama na inaasahan namin Grabe. sa lahat ng bagay. At Grabe yun, mga babae, ang tindi nun. No, tinitingala siya at kinikilala siya bilang isang ama. Ganong katindi yung pagrespeto sa kanya, sa ating Pangulo, netong mga tausug. Ganon siya nire-respeto, mga babayan. Eh, ang tanong paano kaya nila irespeto si Sara Duterte? magiging sandalan namin sa lahat ng magiging problema ng aming probinsya. Respeto, Mr. President, ang umiiral sa aming mga tausog pag kayo ay aming nakikita. Gustong-gusto ko yung sinabi nyo na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Tama. Tatay namin kayo. Tatay kayo ng buong sambayan ng Pilipinas. Welcome to Sulu, sir. Maraming salamat po. Grabe. Maraming salamat, Governor Tan. Matindi yun. Diba? Wala kayong narinig na mura dyan, ha? Wala kayong narinig na sinabi niya tungkol sa politika, wala siyang siniraang ibang tao, mga babayan. No, tutok lang siya dun sa programa, sa proyekto na ginagawa nila. 'Di ba? Walang halong politika yung ginagawa ng Pangulo natin dito. Kaya sabi ko, no, do sa natin, malaking sampal to sa mga DDS, mga babayan. No? Malaking sampal to sa mga DDS. Bakit? Kasi yung Pangulo na binabatikos nila, no? Yung Pangulo na sinisiraan nila, ibang-iba doon sa sinusuportahan nila. Yung Pangulo ng ating bansa na Pangulong Bongbong Marcos, wala kang maririnig na masasakit na salita. Wala kang maririnig na mura. Hindi namumulitika. Hindi naninisi ng tao. Puro trabaho. Hindi kagaya ng sinusuportahan nila, no? Nagmumura, nagbabanta, 'di ba? Tapos namumuliti ka. Kung ano-anong pangit na salita lumalabas sa bibig. Masaklap 'tun, di pa nagtatrabaho, lagi pa nasa abroad. Okay, so yan, hanggang dito na lang muna yung ating video ngayon, mga babayan. Muli ako yung nagpapasalamat sa lahat ng mapatuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo lahat, mga babayan. O, kita-kits tayo sa ating next video upload. Maya-maya lang, magla-livestream ulit tayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Suportahan nyo rin po yung isang channel natin at yung FB page. Nandiyan dyan po sa ibaba, lahat ng link, no, ng FB page natin, ng channel natin na isa. Okay, so ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace.